Lumapit kang mabuti dahil ito ang kompletong timeline ng lahat ng mga nakakagimbal na pangyayari sa flood control scandal. Timer start now. July 28, 2025, SONA Revelation. Sa SONA ng Pangulo, in-expose ni BBM ang malawakang anomalya sa DPWH flood control projects. Dito unang nabunyag ang iskandalo. Kinabukasan July 29, inutusan ng Malacanang ang DPWH na isubmit lahat, procurement files, contractor list at audit documents. August 11, lumabas ang initial audit. 20% daw ng pondo napunta lang sa 15 contractors. Dito din inulunsad ang sumbong sa Pangulo. August 13, ang DPWH nagsimula ng technical audit sa 9,855 flood control projects nationwide. By August 20, Bulacan inspection. Personal na sinuri ni Marcos ang ilang unfinished flood control projects sa Bulacan. August 21, nag-post sa Facebook si Pasig Mayor Vico Soto. Dito, kinastigo niya ang veteran journalist na nag-interview ng mga kontraktor. Ipinakita niya ang screenshots ni Corina Sanchez at Julius Babaw habang ini-interview ang mag-asawang Sara at Curly Discaya. Nag-viral ang post at nagpasimula ng national debate. August 23, full nationwide COA audit. August 24, Kapuso Mo Jessica Soho expose. Sa unang episode ng KMJS special na may title na Katakot-takot na Kurakot, inihayag ni Jessica Soho ang serye ng corruption cases. Kasama na din ang panayam kay Baguio Mayor Benji Magalong na nagbunyag ng malalim na katiwalian sa loob ng gobyerno. Nag-viral agad ang episode, tens of millions of views. August 29, yung BIR nagbukas ng tax fraud audit laban sa contractors na nasa anomaly list. Kinabukasan, August 30, nag-set ng hearings ang Kongreso para sa DPWH top 15 contractors. September 2, nag-resign si Manuel Bonoan bilang DPWH Secretary. Ang pumalit sa kanya, si former Transportation Secretary Vince Dizon. On the same day, September 2, humarap ang DPWH at mga contractors sa congressional hearings. September 6, inanunsyo ni Marcos ang pagbuo ng Independent Investigative Commission. By September 11, opisyal na nilagdaan ng EO94 na lumikha ng Independent Commission for Infrastructure. After a week, nag-resign na si Romualdez bilang Speaker of the House. September 21, nationwide rally. Nagdaos ng malaking rally ang iba't ibang grupo at opposition alliances. Dinaluhan din ito ng maraming celebrities tulad ni na Vice Ganda, Ann Curtis at marami pang iba. Nanawagan sila ng transparency. By late September, sinuspindi ng DPWH ang lahat ng bagong flood control bidding. Nag-blacklist din sila ng contractors. October 22, nasunog ang gusali ng DPWH Bureau of Research and Standards building sa Quezon City. November 8, sinabi ni Ombudsman Remulla na nag-issue na daw ang ICC ng arrest warrant against Senator Bato de la Rosa in connection with the Duterte administration's war on drugs. By November 14, ito na yung pasabog na video ni Zaldico na inakusahan at nilaglag sina Marcos at Romualdez. November 16 to 17, INC Mega Rally. Ang Iglesia ni Cristo ay nagdaos ng 2 araw na rally na tinawag na Rally for Transparency and a Better Democracy. Sa ikalawang araw nito, nagbigay ng pasabog na talumpati si Amy Marcos. Inakusahan niya ang kanyang sariling kapatid na si BBM at ang First Lady na si Liza Marcos sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. November 21, in-announce ni Marcos ang pagsampa ng mga kaso, graft, plunder, corruption, tax evasion para sa mga sangkot sa skandal na ito. November 22, pinuntahan ng Taguig Police ang kondo ni Zaldico at sinerve ang arrest warrant. After 2 days, November 24, kinansela na ng Pasig Regional Trial Court ang passport ni Harry Roque at Cassandra Ong. Tinutugis na rin si Roque ng Interpol ngayon. November 30, nagsagawa ulit ng malakihang rally ang oposisyon ngayon. To the Ombudsman, file the cases now! Suspend the senators implicated! Power should not be inherited. It should be earned through service of the people. Ano sa tingin mo ang magiging ending sa nakakagimbal at nakakagalit na seryeng ito ng totoong buhay? Kung gusto mo pa na mga ito pang content, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panunood.